Disclaimer: this video was solely created for the purpose of based on my own experience on how to be motivated for the final exam in the medical school despite challenges. Take note that these are only suggestions. And you may ask and compare this to the other MDs for you to have a comparison and find your studying style that you are most comfortable with. Okay? So, good day, future MDs. Welcome again sa isa ko na namang video. This time, gusto kong i-share sa inyo yung mga insights ko based sa experience on how to approach and be motivated sa cover to cover na subject on your final exams. Okay. Usually kasi dito sa medicine, yung mga subjects natin they are cover to cover. Ibig sabihin, kung ano yung inaral nyo from the first subject to the last subject. Yun yung usual na ano natin. Pero majority or the bulk is depende kasi sa subject. May iba 80% maybe nasa final exam and 20 nasa prelim and midterm. Yung iba naman, pantay-pantay ang hati ng prelim, ng midterm, at ng final. So, our goal here on this video is to mention sa inyo paano natin ma-approach yung mga ganitong klaseng senaryo. Na tulad ngayon, when I created this video kasi yung mga follower ko sa Twitter na sa ano na sila, pa-finals na sila, so cover to cover siya. Ngayon, tignan natin kung ano yung mga approaches na may bibigay. Okay, una sa lahat, for you, you are near the end of the semester. Ang layo na ng narating ko. Okay? Ang layo na, ang dami mo ng achievement na ginawa no semester na yan. Kaya, wag kang always think positive. Tingnan mo, ang layo na ng narating mo yan. Okay? Ang layo na at malayo pa ang mararating mo. Keep my word. Okay? And double cross tayo na marayo pang mararating mo, lalo na once you, the viewer, naging MD ka. Okay? So, marami tayo mga challenges. Siyempre, isipin natin, ay, ganito pala to. Kaya ko ba kaya to? Yan ang una nating nasa naku, cover to cover. Diba? Tignan nyo, your attitude leads to your behavior. Na ano mangyayari sa action. Ang action kasi, ito, hanggang tip lang tong video ko. Pero to be honest, majority talaga, kahit galing talaga sa viewer or sa inyo, kung ano yung gagawin nyo rito. Pero what I can give here on this video is advices or suggestions na I hope sana makatulong sa inyo para sa pag-aaral ninyo ng mga final subjects nyo. Okay. Mindset challenges that may make a setback. Okay, pwede siyang gumawa ng setback dito. Results from the latest exam. Lalo na prelim at midterm. Okay? Yung iba, okay naman. Yung iba, ay, ang baba ng ano ko, prelims ko. Ay, ang baba ng midterm ko. Makakabawi na kaya ako sa finals. Which could lead to the feeling of inadequacy. Kala mo, ay, kulang. Okay. Pero ganito guys. Sa medicine naman kasi, sorry. Sa medicine natin, ano naman tayo? Okay? Sa medicine, usually, ano naman tayo? Wala ulit. Sa medicine, wala namang perfecto. Lahat inadequate. Bakit inadequate? Isipin nyo, sobrang ano yan eh. Sobrang lawak ng ano natin. Sobrang lawak ng ano natin dito. Sakop ng subjects natin. Okay? Lawak.
Sa sobrang lawak kaya isipin natin, ay, inadequate ba? Inadequate ba yung mga nalalaman natin? Tapos, ang daming workload. Okay. Ang dami kong nakikita or nakakausap sa Twitter. Sabi nila, Doc, ang dami kasing pinapagawa. Ay, Doc, sobrang busy kasi kaya nagkagaling ganyan. Yung akala ko, fine, which could lead to negativity. Once na nagkatin sa negativity, pupunta yan sa tinatawag nating stress. Pag na-stress ka, mas mahirap nang makapokus para sa ano natin. Mas mahirap na tayong makapokus para dun sa mismong exam natin. Okay, doon na tayo. Mas mahirap na. Kaya, kailangan, ano talaga tayo? Kailangan, we have to do things right para at least, alam naman natin marami talaga, pero there's a will, there is a way. Ika nga, para ano tayo, para at least mas ma-motivate tayo na makapag-proceed on sa medicine. Okay. What is the approach? How to approach and be motivated? Okay. Una, always take care of your mental health. Ha? Unahin natin yung sarili natin. Hindi porket, ay, ang daming pinapagawa, ay, dami nating activities, ang daming kailangan aralin para sa exam. Hindi ganun. Mahalin nyo naman yung sarili. Mahalin din natin mga sarili. Tsaka, give yourself time to rest, do some physical activity. Kahit po, no, lakad-lakad ka, it's okay. Knowing that a bad day doesn't make you bad. Lilipas din yan. Always relax. Yan ang importante. O lalo na, you feel mag-isa ka, wala ka makausap, talk to someone. Dapat, ano tayo, always, ang lagi tayo makapag sa kasama natin. You have to feel na hindi ka nag-iisa. You are a team. Teamwork. Tandaan natin. Marami. Okay. Marami tayong andyan na pare-pareho ang feel. Kaya it's impossible for me ha na hindi talaga kailangan magkaintindihan talaga tayo. So, as for you naman, ganyan mo yung time mo makapagpahinga, gumawa ka rin natin. Put a break in between. Importante, you have to do the breaks din para at least, ano ka naman, ma-enjoy mo lang at ma-refresh at pa-refresh. Kumbaga sa internet, kailangan ma-refresh din para maganda yung website. Ganon din ang sa mental health natin. No, that having a bad day, that's it. Yung bad. Hindi. Nababaw. Kaya nga there is another way. Okay. Sabi ko, you are not alone. Okay. Gumawa ko ng, kumbaga sabihin natin family circle to. Ikaw yung nasa gitna, andyan yung friends mo, andyan yung family mo, syempre andyan ka para tulungan ka. Especially andyan, kaya mas malaki si Lord ang influensya niya sa inyo. Kaya ganyan ang pakakadrawing natin. Isipin nyo ganyan, hindi kayo nag-iisa. Okay? Hindi. Kaya nga sabi ko dito, talk to someone if you're feeling down. Kasi dahil dito. Next is gamit. Okay. Paano ba yun? Siyempre sa medicine, hindi naman lahat positive eh. Lagi tayo, may mga negative din yan. May mga salisaliwag daan yan. Ang goal mo is to maging mas matibay and to be stronger. Yan ang grit natin. Integrity, tibay. Kaya nga there's a grit in integrity. Dahil sa focus mo, mas matibay ka. Hindi, ganito na. Kaya nga sabi ko, pag feeling nyo ng negative yung naiisip nyo, always clear your mind of your negative thoughts. Okay, hindi kaya, kinakabahan ka talaga. 2 to 10 seconds of breathing. Bakit? Ito yun. Kasi, kailangan, pag nakafocus tayo, mas ma-achieve natin yung goal natin. Okay? So, tibay. Lalaban tayo. Okay. If you feel na parang negative ka na, wag muna. The fight is not over yet pa. Ang dami pang laban na darating sa iyo.
Ang pinaka the best way is prepare tayo para sa at tumibay tayo ng tumibay ng tumibay ng tumibay hanggang sa susunod na laban natin. Okay. Next, teamwork. Lalo na, hindi lang group activity, kahit sa klase, oo. Kasi yung iba dyan, lalo na sa group activities, minsan nag-aaway-aaway na hindi dapat ganun. Dapat always focus on teamwork. Hindi yung away dito, away doon. Hindi yung sa medicine, pagdating nyo sa field, tulungan tayo. Okay? Hindi lang sa group, pati sa individual. O, halimbawa, si Class A gagawa ng transcript ng notes ng topic na to. Si Group B gagawa ng topic na ito and then isi-share nila sa group and group na ito and vice versa. Dapat ganun. O, kung familiar kayo sa anime na yan, sobrang-sobrang paniniwala ko dyan sa quote na yan. At basahin yung mabuti yan kasi ganyan ang ano, kahit ngayon sa medicine, to be honest, dala-dala ko yung quote na yan. Okay. Apply the horizontal vertical learning method ko lang pa with clinical correlations treating the medicine as one whole subject. So ano nga ba yan? May video akong ginawa tungkol dyan, guys. Pero just to give you a preview ulit, ang mga subject sa medisina, magkakaruktong yan. Hindi porket, halimbawa na lang, second year pa to, pathology lang yan. Microbiology, magkaiba yun. Hindi ganun. Magkakaruktong yan. Ngayon, ay hindi ako maintindihan. Ano gagawin ko? Babalik ako. Okay, okay, try kong basahin dun sa ano. Halimbawa, sa surgery. Inaral ko onco, mga tungkol sa cancer. Hindi ko maintindihan, try ko rin i-apply dun sa cancer ng Robbins. Hindi ko pa rin maintindihan. Pabalik na ako sa cell cycle na tinuro sa physio at sa biochem. Kung gusto ko maitim, bakit mangitim, ano nga ba yung mitotic spindle, pabalik ako sa histology. Importante kasi, hindi lang nag-a-apply kasi. I am creating a connection, a neural connection sa utak ko na pagsasama-samahin ko sila para once I have connected the dots, mas madali na nating ano siya, ma-recall. And usually, pagdating sa patients, so minsan, ako, realizations ko, if halimbawa, syempre, concerned yung patients sa health nyo sa future, matanong yan. I just realized to ha, kung matanong ang patient nyo, babalikan at babalikan nyo at babalikan nyo ang basics nyo. Ha? Kaya guys, hindi magkaiba ang clinical at ang basics. Dapat pinagdudugtong nyo yan. They are, kaya nga treat the medicine as one full subject para at least si patient nyo uuwi sa inyo na masaya siya kasi napaliwanagan na siya, na-enlighten nyo ano nga ba yung sakit. Ganon din sa exam. Pag may hindi kayo maintindihan, babalikan nyo. O, yung topic na to, and then apply nyo doon. Pag naiintindihan nyo na yung normal, balikan nyo yung abnormal. Promise, maintindihan na siya. Pag in-apply nyo sa exam, hindi lang yon. Sa exam, makukuha nyo siya. Apply nyo sa patient nyo at may nangyari sa patient na maganda. Kung hindi yan ma-advertise sa'yo, babalik yan sa'yo. Ganun usually ang na-realize ko sa though we're not perfect naman since we are practice of medicine nga kumbaga. Pero at least we are doing our best. Anong care ang maibigay natin sa correct patient na to? Okay? Apply what you had learned. Kaya nga, di ba sa mga SGD, isipin nyo rin, they are review. Bakit? Tingnan nyo lang yung nakukuha natin pag nagbasa ka lang, nakinig ka lang sa lecture. Sa 10 to 20%. Pero tignan nyo, kung nag-ano kayo dito sa curve na to. Halimbawa, nagpa-practice ka, okay? Nasasabi mo sa family member mo, etong natutunan ko. You are doing already the 90%. The 90% here, the percentage is ano ang percent na na-retain mo sa topic na yun. Okay?
ay usually a real experience. 20% hear a lecture. Okay? 10% pasa lang. Ako, usually, pag I hear a lecture and i-read ko afterwards, magiging 30% na siya. And then 30%, titignan ko na naman sa diagram na applicable. Kaya nga, di ba? Kaya nga sabi ko, lalo na derma, opta, anatomy, etc. May atlas yan. At least, mas isa 30% na naman. Pero pag in-apply mo, 90% marereting at marereting. Okay? Next, handwriting during lecture. Okay. Ito, kanya-kanyang style tayo dito. Pero kumuha ko ng isang meta-analysis. Take note, guys. Pagdating nyo sa pag-aaral ng mga studies ko, ang meta-analysis ang pinakamataas na klase ng ebidensya. Kasi ito ay mga study na pinagtagpi-tagpi na, pinagsama-sama at pinagkumpara. At ito ang nakita nila. Okay. Ang pag-handwriting ng notes, sulat kamay, kung ano ngayon nakikita nyo. Yung iba, nakikita ko, nagka-tablet lang. Yung iba, nakikita ko, kanya-kanyang style tayo. Yung iba, nag-highlight. Pero ito yung experience ko rin at ito yung nakita ko sa mga studies. Kumuha ko ng meta-analysis that handwriting notes. Ang ginamit kasi nila dito, handwritten. Mano-manong sulat sa papel na notebook. They are more useful in studying and committing to the memory than type notes. Kaya pwede ko masuggest sana kung sa lecture so mas maganda talaga kung nagsulat kayo ng mano-mano. Mas kaya nga 'di ba may sinasabi sila muscle memory. Ito 'yun, yung retention na sinasabi natin. Use the hard way than the easy way. Okay. Intindihan natin, marami tayong kailangan anuhin, kailangan pagdaanan. Pero wag nating kakalimutan sa hard way. Bakit? Kasi dito sa medisina, pumasok tayo para magtuto paano mag-save ng buhay. Buhay ng pasyente to. Itong inaaral natin. Kaya, hard way. Magbasa, masulat. Ang side ko dito sa Samplex, maganda lang ang Samplex as ano lang sila, practice test lang. Okay? Practice test only and then erasure. Pero kung using it para malaman mo lang yung sagot na to the point na naka-highlight na in the passive learning, hindi sa mayabang guys ha, pero ang comment ko, it's like agree ako dun sa sinabi ng mentor ko sa ganyan. It's just like yung binigay kay Snow White na apple. You are taking a poison already. Kasi, wala. Hanggang dun lang. Pero paano naman yung natutunan mo or how do you apply it to the patient? So, pinaka-the best talaga. Mag-aral talaga. Di bale ng grit or hard way, pero sa future, at least, magagamit mo naman yan ng max. Okay? So in medicine, we are learning how to save lives. Buhay ng tao kasi ang pinag-usapan. And one day, family members mo, friends mo, lalapit yan sa'yo. Kaya mas maganda sana habang maaga pa, you have to study the hard way. Okay. And take note, kaya yan guys. Isipin nyo ilan na lang tapos na tong SEM na to. After ma-promote ka na sa next level. Kapit lang, malapit ka na. Tapos na patapos ang SEM, sa iba, malapit. At palapit ng palapit, kayo ay magiging doktor. Okay? Good luck at maraming salamat sa panonood. For questions, kung may mga katanungan lang kayo, yan lang yung yan lang yung Twitter ko. Pwede kayong dyan, lumapit dyan. Okay? At pagbigay ng mga tanong. So, thank you and see you next time.